Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang Tahanan! Magandang araw sa lahat ng ating mga ka-family. Ito po ang inyong Masayang Tahanan. At ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Kamusta na ang inyong pamilya? Naku, espesyal ang araw na ito kasi naalala ko na si Pastor John Singwa ay magse-celebrate ng kanyang kaarawan bukas, 50th birthday. Wow! Isa sa mga ka-family natin yan. Isa yan sa ating mga prayer leaders sa Lord Heal Our Land. Pastor John, happy golden birthday. You are a blessing. Sino po ba sa inyong mga mahal sa buhay ang merong special milestone celebration ngayon pong linggong ito? Ayan, at batiin na natin sa atin pong mga comment section. Nako, mga ka-family, I'm sure inaabangan nyo na ang tips para sa mga magulang na ihahatid sa atin ng ating bibang nanay Dorcas Liedo Brion. Para sa ating mga nanay at tatay na meron pang mga little ones na pinalalaki, tandaan, it takes a village to raise a child. At kasama ninyo ang Masayang Tahanan sa inyong village. Kasama nyo rin ang ating bibang nanay, Nanay Dorcas. Confession mga inay, alam nyo ba that there was a season where my parenting default was volume. Yes, akala ko talaga the more na mas malakas ang boses ko, the more na mas nakikinig at susunod ang mga anak ko. But I was wrong. No, wala po talaga sa volume yon. Kasi the more na mas malakas yung volume ng boses ko, the more na mas natatakot sila at umiiyak sila. Ang ending, ako bilang nanay, nagigilty ako. And the cycle repeats. It never ends. At nakakapagod. As parents, we don't yell because we're bad. Most of the time, we're just exhausted. We're just overwhelmed sa dami ng mental loads. And most of the time, desperate lang talaga tayo sa control. But here's the truth. Discipline doesn't need to sound like a megaphone. What it needs is 3 C's. Connection, calm, and consistency. Proverbs chapter 16 verse 32. It says, better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city. Discipline isn't about dominating. It's about leading with wisdom. Our tone trains their hearts. Disciplining is not about paninindak or pandidilat ng mata. It's beyond that. Let me share with you 5 practical ways on how you can discipline your kids without raising your voice. Number 1, set clear expectations ahead of time. Bago sila magkagulo, kailangan nakapag-set na tayo ng boundaries. For example, bago sila maglaro at magkalat, sabihin natin, okay guys, we will all play, we will all have fun, but after this, we will all pack away. Magtutulungan tayo. Is that a deal? Ayan. Because when boundaries are clear, mas magwo-work ito. Number 2, lower your voice, not raise it. When things escalate, soften your tone. I know mahirap siya. It will take lots of grace, wisdom, and control before we master it. But with God's grace, it's really possible. Alam niyo ba, when we are calm, kapag hindi mataas ang boses natin, mas nagagrab nito yung attention ng mga anak natin. So the more we shout, mas lalong nagsha-shut off ang kanilang brains. So again, lower your voice and not raise it. Number 3, use natural consequences. Hindi nagligpit ng pinaglaruan today, hindi sila maglalaro hanggat hindi nila nililigpit. Ayaw niya ng ginisang ampalaya during lunch, hindi siya makakakain kung hindi yung hinain na ulam ang kakainin. Let the consequence connect to the action. No need for extra drama. Number 4, isa to sa mga paborito ko, connect before you correct. Most of the time, hindi naman paninigaw, pamamalo, or punishment ang solusyon to teach or to discipline our kids. Sometimes you just need to kneel down,
Look them in the eye and say, I know you are upset. But hurting your sister is not the way to solve our problem. Alam niyo ba na mas nakikinig yung mga anak natin kapag naramdaman nila na they are seen and they are heard. So again, connect before you correct. And lastly, pause before responding. Kapag inis ka na, pag galit ka na, kapag nasa edge ka na, pag paubos na ang PC mo, pause. Inhale, exhale. Kasi kung galit na ang driver, mapapahamak ang mga pasahero. Your calm presence teaches more than the lecture. Discipline isn't about scaring our kids to obedience. Na kailangan isang didat lang ng mata natin, susunod na sila. Isang susunod na sila. It's not about that. Discipline is not about that. It's about shaping their hearts with grace and truth. Kasi darating yung time na kapag hindi na sila takot sa atin, hindi na sila susunod. Our kids don't need perfect parents who never snap. I know once in a while, magsisnap pa rin talaga tayo. But our kids need intentional parents. Parents who will choose self-control and grace even though it's so hard. Because someday, they'll face their own tough moments and they will remember how you handle yours. Mga ka-family, naku, sobrang excited ako sa ating episode ngayong araw na ito dahil ang ating kapitbahay na dumadalaw sa atin ngayon, very talented. Alam ninyo, ang batang ito, bata no, para naman kaya tanda-tanda ko na. Pero ang batang ito ay nakilala namin ng aking asawa nang mag-graduate ang aming anak na si Bea mula sa Messiah College. Napakahusay na host. Napakahusay, very eloquent, talagang prim and proper, poise na poise sa kanyang pagsasalita at yung stage presence talagang mapapabilib ka. And so nilapitan ko siya at sabi ko sa kanya, you did a great job. At doon ko na nga nalaman na siya pala ay talagang nagte-train ng mga executives pagdating sa public speaking, pagdating sa business communication, talagang yun pala ang kanyang linya at kitang-kita naman. Kasama natin ngayong araw na ito, also a proud graduate of Messiah College. Siya po ay produkto ng homeschooling at mamaya may trivia pa ako sa inyo tungkol sa tatay niya. Ha? Mamaya yan. Eto na, i-welcome natin sa Masayang Tahanan si Joan Agawa. Welcome! Maraming salamat po, Ate Maloy, and thank you all for having me here po. I'm so grateful. You know, I am grateful too, 'di ba? Siguro parang magiging speech class tayo ngayon. Tamang pronunciation, enunciation, at lahat ng Sean, hindi ba? Tamang-tama naman po. Pero ito, Joan, Yes, nung nagko-coordinate tayo for this episode, ang sabi mo, naku, Ate Maloy, ang buhay ko parang maala-ala mo kaya. Ay, opo, ate. Bakit mo naman nasabi na parang maala-ala mo kaya? Punong-puno ba ng drama ang buhay mo? Hindi naman po sa drama. Pero mga trials din po. Talaga na ba? Pinadaan po kami ng Panginoon. Oo. Yes, hindi po pala totoo na porke Kristiyano, hindi ka dadaan sa trial. In fact, parang dumami pa po ang trials. Alam mo, ganyan nga ang misconception na kapag tumanggap ka sa Panginoon, kay Jesus bilang Lord and Savior, magiging smooth sailing ang buhay. Pero hindi naman yun yung pinangako ng Panginoon sa atin eh. Tama po. Ang pinangako niya, I will never leave you nor forsake you. Bakit? Kasi dadaan ka talaga sa through the fire. Yes, nako, magpapakanta tayo ng di oras po niyan. Bakit ako kumanta? Kasi alam niyo po ba, ang tatay ni Joan used to be one of the top 3 jingle composers here in our country. Po. Pero isa sa mga paborito kong natutunang awit nung bata ako, awit ni Lea Salonga. Ay, hindi Lea Salonga, Lea Navarro. At ito ay awitin ng mga broken-hearted. Ay, oo. Sampulan mo kami, chorus. Ang pag-ibig kong ito, luha ang tanging nakamit buhat sa'yo. Kaya't sa may kapal tuwin ay dalangin ko, sana'y kapalaran ko ay magbago. Wow! Oh, ang galing. Ang
Husay-husay niyo po Tatay talaga mo ang kumanta. ang gumawa ng kanta na yan? Yes po. Nung panahon na yun kasi, nasa UP pa po siya. Oh. Imagine po, I think, final semester niya na siguro yun, ano po. Wow. Tapos, nagkataon po na nung sinusulat niya po yun, siguro po meron na rin siyang pagka-broken-hearted nung panahon na yun So, nabasted, in other words? Mukhang gano'n na nga po. Hindi pa niya nami-meet ang nanay ko na napakaganda ng panahon na yun. Okay. Yes, and imagine niyo po, sabi nga ng kanyang dorm mate, alam niyo po ang father ko kasi has passed away na. Oh, sorry to hear So, that. Your father but he's- is Pastor? Moses Carlos Agawa. Ayan. Yes. So, nung sinulat niya yon, Opo. broken-hearted. Mukhang ganun po kasi parang feel na feel yung lyrics, yung melody. Totoo. Di ba, emote na emote. Umiiyak ang aking pusong nagdurusa, ngunit ayokong may makakita. Pero nakita ng roommate. Dahil po sa isang latang fita na naubos niya. Okay. Naku, shout out na lang po doon sa brand na nabanggit ko. Yung biskwit. Opo. Oo, so isang latang biskwit ang naubos niya Opo, habang naubos po sinusulat yung yung kanta. kanta. Kaya po, mukhang sawi siguro po siya nung panahon na yon. Oo. Pero ang ganda naman po ng produkto. Totoo. Na the song up to now po has gone through several revisions. Oo. From Lea Navarro, kinanta ng Aegis. Oo. May isa pang revision, may remake pa nga po ata. Ang yun, isa dami, pa. ang dami Opo. nga. Pero buti na lang, dito natin mapapatunayan na kahit ang mga heartbreak, pwedeng gamitin ng Panginoon Yes, as opo. a detour para ituro tayo doon sa tamang tao para sa atin. Na-meet ng tatay mo ang nanay mo. Paano? Eventually. Oo. Opo. Well, later on po kasi, yung father ko, nagkaroon po siya ng isang best friend sa music Wow. industry. Wow. And ang pangalan po niya is Sammy Climaco. Okay? Ngayon po, may nag-reach out po sa kanilang dalawa. Mhm. Okay? Na Christian. Mm-mm. Kaibigan din po nila. And it so happens na tumanggap po sila. Sa Nauna po, I think, si Panginoon. Tito Sam and then yung father ko. Wow. And alam niyo po, nauna po kasing ikasal yung Tito Sam ko doon Oo. sa sister ng nanay ko. Ay, ang galing! My tita, Ang yes! galing! Grip. Diba? Pag So, when God writes your love story talaga po. magkaibigan, Yes. pagkatapos yung magkapatid, yun ang napangasawa nila. Opo. So, it so happens na in-invite ang tatay ko isang beses doon sa compound ng nanay ko at nandoon po yung nanay ko. Wow. Pero ang unang na-in-love, yung lola ko. Sabi niya, Marsha, magbihis ka! May papakilala ako sa'yo! Talaga ba? Opo. Meron bang naisulat na love song ang tatay mo para sa nanay mo? Ngunit wala atang nakakita. I'm sure meron, pero wala po ata nakakita kung alin doon sa mga kinompose niya ang para sa nanay ko. Pero alam niyo nakakatuwa ang tatay niya. Yung Ay, isa sa mga yes, kinalakhan opo. natin, hindi namin makanta ngayon kasi parang Yung nag-a-advertise. sa Nido. Yan. Yes, Nido, opo. Milo, May siya rin, Milo, di ba? May Jollibee. Oh, Opo. talaga? Opo, napakarami pong mga kanta na kinompose sa... Napakahusay naman. Eventually, your Yes, father became a pastor. Eventually. Yes Oo. po. Anong naging impact nun? Mm. Galing sa isang industry na high-paying, no? Kung jingle composer ka, nako, ang daming bayad nun. Kung nasa ad agency ka, ang laki ng Yes, kita. opo. Pagkatapos Sinabi biglang niyo po. nagpastor. Anong naging Mhm. impact sa family ninyo? Napakalaking impact. Pero bago po ang lahat, ang pagkakasabi po kasi ng father ko is, pumasok po siya sa kanyang studio isang umaga, at doon, biglang may naramdaman po siyang napakakapal at talagang tangible na presensya po Talaga? ng Panginoon. In the studio? In the studio. And to think that his name is also Moses. Ay, oo Inalis niya nga. yung tsinelas niya, tinanggal niya, at doon po siya sa studio nagbow before God. Wow. And kinausap po siya ng Panginoon. Tinatanong siya ng Panginoon kung willing daw po siya na sumunod sa paggagawin sa kanyang assignment. Parang burning bush experience Parang talaga. burning bush experience po, Ate Maloy, Oo. talaga. And there po in that studio, my father said yes to the Oh. Lord. But the Lord said, it will cost you something. And still, sabi po ng father ko, I'm willing. He said yes. Wow. Now, the following day po, Ate Maloy, guess what? He was sharing the gospel po to one of our relatives.
from the US. And while he was driving, bigla po silang pumasok sa isang eskinita kung saan na-traffic sila. At habang nasa traffic silang yun, kung bakit naman po may pumasok sa eksena po na isang hold-upper. Doon sa lugar na yon may hold-upper, may humahabol po sa kanyang security guard, at nag-wrestling po sila sa kanyang Armalite. May Armalite? Opo. Armalite ng hold-upper? Ng hold-upper, opo. So, nag-aagawan po sila at habang nangyayari po yun, habang nag-share din po ng gospel ang father ko, siya po ang biglang nabaril. Tinamaan ng baril? Twice. Wow! Opo, twice Nasa po. loob ng sasakyan? Nasa loob po siya ng sasakyan, nag-share ng gospel. Akala po niya may firecracker sa likod, kaya po siya napalingon at boom! Papapapapap! Butas-butas po yung glass, pagkatapos po na-shatter yun, at twice po na tinamaan ng tinamaan father mo. Si Papa. Did he survive this, yung aksidente na ito? He did. Praise he God. Definitely did. Opo. Na-drive po niya yung sarili niya. Sa ospital? Sa ospital. Opo, may malapit lang pong ospital doon. Ang kasama niya, safe? Safe po, naka-dock. Opo. And, of course, nung panahon na yon, kailangan ipasok ka agad sa OR si Papa. Pero ang nakakatawa po dito, talaga naman yung dedication ng tatay ko sa Lord. Sabi po niya, wait, tatapusin ko muna yung pag-share ko ng gospel dito sa katabi ko. At anong nangyari? At tinapos po niya. At nung natapos, saka po siya i-kneel in yung sa OR. Yung kamag-anak, tumanggap naman sa Panginoon. Hari nawa po. Grabe! The day after, he surrendered and said, yes, Lord, I will follow you. Nangyari ito. Nangyari po ito. Anong naging impact sa inyo? How old were you when this happened? I was about 7 years old po, ate. Wow! So you can imagine po, seeing the car towed in the driveway. Tapos po may mga shattered ang mga glass. Talagang parang galing talaga sa pelikula. Wow! And may peace po kami nung time na yon. Yun siguro yung sinasabing peace that transcends all understanding. And at that age, alam kong magsusurvive si Papa. Wow. And I don't know why, pero I felt proud po sa kanya. Especially nung narinig ko yung ginawa niya. Opo, yung reaction niya sa buong pangyayari. And it has really become our legacy until now. Even though he's with the Lord, yung kanyang submission po sa Lord. At ang naiwan ng inyong father, your mother, is still around? Yes po, very Tapos, much. Ilan kayong magkakapatid? Okay, 3 Marias po kami. Wow, 3 babae. Oo. Yes po. And what are your siblings doing? Anong mga ginagawa nyo? Ikaw nag-coach ka pagdating sa public speaking, sa mga executives. Yes, you also work in may Chamber of Commerce, no? Well, yun po yung isa sa mga yun ang pinakauna ko pong full-time. Opo. So, from Messiah, tumulong pa po ako noon sa mga Del Rosario, sa Messiah College. Yes. Opo. And I'm so grateful for that kasi it prepared me po for this foreign Chamber of Commerce. Ayun po. Kwentuhan mo kami ng konti tungkol sa Messiah College, hindi ba? Sure po. Ikaw ay nag-homeschool. Ano yan? From preschool ba hanggang high school? Homeschooled kayong magkakapatid? It's interesting po, Ate Maloy, kasi nung nagsimula po kami ng homeschooling, actually ako po, yung nauna kasi ako po yung panganay, up to 5 years old lang po ako na homeschool. Okay. And then, nag-mainstream education. Then, after that po, buong high school na po yun na homeschooled ako. Talaga? Opo. Talaga. Paano nyo napili ang Messiah College na doon ka magkokolehiyo? Sa husay mo, ang dami mong pwedeng pag-aralan, ang dami mong malalaking eskwelahan na pwedeng puntahan. Why did you choose to study at a small but good Christian school? Alam niyo po, nakakatuwa talaga ang mga milestones na nangyari sa life ko. Even yung pagpili po ng university. Nung panahon na yon, ate, nag-prepare po ako for UP. Gusto ko actually maging doktor. Opo. Ang tatay mo, UPLB di ba? Yeah, so nag-UP din naman, nag-UPLB din po siya. Okay. Opo. So, ang bent ko po talaga sana, UP din. Okay.
nagkataon po na dito sa Ortigas banda, may nagpa-babysit po sa akin for 1 week. Pina-babysit po sa akin yung anak niya. Or yung apo po pala niya. At habang nandito ako sa Ortigas, medyo namasyal naman po ako. Siyempre, lumabas din po ako. Siyempre po. Bata pa naman ako ng time na yun. At sa paglalakad kong yun, may dikit ng dikit po sa leg ko na isang flyer. Tinatanggal ko, tapos didikit na naman, tinatanggal ko, didikit. So, inihipa ng hangin. Inihipa ng hangin, opo, hanggang sa, binasa ko na po siya. Tapos, looking for an intentionally Christian college. Ay, ganun po. Tatak Messiah. Tatak Messiah. May Messiah College, intentionally Christian. Talaga? Sabi ko, pero wala siya ditong BS Biology. Walang ganun. Tapos, pinakita ko po sa mom ko later on. Sabi niya, may skill ka naman sa languages. Kunin mo na. Tapos sabi ko, which one kaya po dito? Tapos tumitingin po kami, mukhang maganda tong ICS, Intercultural Studies. Intercultural Studies. Pero yes doktor po. ang gusto mong maging. Kaya dapat po, Bachelor of Science na course. Sana, po. Kaya nanalo po ang nanay ko sa argument. Dapat po kasi naging lawyer ang nanay ko eh. Honor your father and Honor your father mother. and mother. So, syempre po, nakinig po ako. Masunurin po tayo. Nakinig po ako sa nanay ko. And that's how I got into Messiah College. Talagang hinanap ko po yung kanilang opisina. Ano yung naging impact sa buhay mo ng pagpasok sa isang intentionally Christian college? Oh, wow. I was so grateful, actually, na nakahanap po ako ng isang intentionally Christian college because galing po ako sa pagiging homeschooled. Yes, na ang sanay po ako na yung father ko araw-araw nagde-devotional po sa amin. And then, of course, yung nanay ko po, ang guidance niya may mga Christian principles lagi. Kaya, nakatulong po ng husto na intentionally Christian po siya kasi para bang it's on the right track. I was on the right track. Pero yung ibang sasabihin, na-homeschool na nga ako hindi ba? Parang masyado namang sheltered kung pagdating sa kolehiyo Christian college pa rin. May ganung darating. Opo. At may mga magsasabi talaga. Opo. Doon na lang sa pag-homeschool nga namin may mga naysayers na po kaagad. Pero ngayon, napakalaking movement na ng homeschooling, yes, di ba? Yes, today, thank God that it's that way. Okay, so bumalik po tayo doon nandoon na po ako sa Messiah College. Now, when God placed me there, of course, there were some struggles po. Yes. I have to admit naman po, Ate Maloy. Paano yung pangarap mo na maging doktor? Paano nabago iyon? At paano mo nalaman na eto pala, hindi pala pagiging doktor ang tawag sa akin ng Panginoon, kundi meron pala siyang ibang direction for me. Paano yan na-confirm? Yes. Well, kinailangan po talaga na maraming prayer. Hindi po yan makukuha pala talaga sa overnight lang na dasalan. Journey, no? It was a journey. It was a journey, opo. And I had to surrender. Yun po pala yung sinasabi. Doon ko po na tuklasan how it was to trust God. Alam niyo po, Ate Maloy, siguro po hindi naman ligid sa atin na ang mga pastors' kids, missionaries' kids, may kanya-kanyang journey pa rin po. Totoo. Kahit hindi automatic na porke anak ka ng pastor. Yung relationship mo sa Panginoon, okay na kaagad Hindi Tama, ba? opo. So, paano dumating yung punto na you really owned that faith? Hindi na lamang siya ipinasa sa'yo, kundi it was a personal decision for you to have a relationship with God. Alam niyo po, napakagaling niyo talaga mag-ask ng questions, Ate Maloy. Akala ko po masucircumvent ko ang area na to ng buhay ko. Biglang doon itinuro. But I have a feeling po kasi na gusto ng Lord maraming ma-bless sa mga listeners natin today. Lalo ng mga anak ng pastor, missionaries also. Kasi yung ibang matagal nang nanonood at nakikinig sa 702 DZAS, akala nila because si nanay, si lola nakikinig ng DZAS, okay na rin yung relationship ko sa Diyos. Pero hindi ganun di ba? Hindi talaga po. And kahit na po maraming ministry na ginagawa
Yes. Opo, kahit po nakabilang po ako sa kung ano-anong ministry nung panahon na yon, ate. Dumating po sa point na kinwestiyon ko po talaga, bakit ko ginagawa ang mga bagay-bagay na to? And nagpray talaga ako isang beses, ate, kasi I was at the end of my rope. I was at the end of my rope because I was asking God, Lord, bakit po ang feeling ko hanggang ngayon, servant niyo lamang ako, hindi anak. Hindi daughter. Hindi daughter. And ang prayer ko po nung panahon na yon, kahit na po idaan niyo muna ako sa darkness para maramdaman ko what it's like to be in the light. Kasi parang lagi na lang ako nasa light. Alam niyo po, nakakatakot pala mag-pray ng ganon. Because I went through a moment or a period in my life po na I almost took my life, ate. Kasi burned out po ako noon. Because of the things that you were doing. Akala ko po kasi... Ministry. Yes po. Akala ko po that's what it meant to be a complete and a good Christian. So did you go through depression? Were you disillusioned with the church, with Christianity? How was that dark period of your life? Okay. During that time po, there was a criticism doon sa isa sa mga ministry na ginagawa ko po independently sa outreach ko. Okay. Doon lang naman po sa likod bahay namin yon. It's a slum ministry. Pero masyado ko pong binubuhos yung heart ko, yung soul ko doon. Hindi ko po alam. Hinahanap ko po pala yung approval doon. Ayun. Yung mga approval na neighbors namin. And hindi ko po akalain na hinahangad ko pala yun. Doon ko po na-prove na kailangan ko po palang magbabad doon sa knowledge na anak talaga ako ng Diyos. Kahit na hindi ko po ginagawa yung ministry na yon at that time. So alam niyo po, God allowed me to take a break. Kasi po, I was really in so much sadness na po nung time na yon. Kasi sabi ko, Lord, na-expose niyo po sa akin ngayon na ginagawa ko pala ang bagay na to earn your approval and your love. Maraming ganyan, ha? Samantalang loving naman ng father ko, ang parents ko, pero yung relationship namin ni God, nandoon sa ganung point na nasa crossroads po ako. Lord, iparamdam niyo naman po sa akin na talagang tunay niyo po akong anak at ama ko talaga po kayo. Ang ganda nun, yung sabi mo, I thought that I was a servant only, but not a child of God. Hindi ba? Yes, Isa dun sa mga nakatulong sa akin. Kasi ako, I was in that mold and in that trap also. Really yung po? parang performance mode. Yes. Christian ka na, but you're still longing for the approval of God. Di ba? Maraming ganyan. Ako middle child ako eh. Mga middle child, di ba sabi nila, middle child syndrome na you have to achieve to get the approval of your parents and of other people. Shout out, Phoebe! So, napakalaking tulong sa akin when I realized, Yes, when I read the account, when Jesus was baptized, pagkatapos nung binaptize si Jesus, hindi ba, merong voice of the Father saying, "This is my Son, in whom I am well pleased." Yung realization ko doon, nung binaptize si Jesus, wala pa siyang malaking ministry. Wala pa siyang pinagaling. Wala pa siyang mga preaching ng beatitude. Wala pang mga ganyan. Opo. Wala pa siyang ginagawa. And yet, the Lord was very pleased with him because ang in-affirm ng Diyos yun, yung identity niya tsaka yung relationship nila eh. This is my Son in whom I am well pleased. Yes. So, naalala ko siya doon sa kwento mo na you were doing this ministry, you poured out all your heart, and yet the Lord revealed the intention and the motivation na, Joan, you're doing this because you're seeking for my approval. Tama po yun. Alam niyo, nung naabutan po ako ng nanay ko na nagkakaganon po pala ako, niyakap niya ako. Pati yung father ko, tinawag niya. Para kaming nag-group hug. And sabi nga po ng mother ko nung time na yon, una, syempre, in-affirm po nila ako that they loved me. But at the same time, sabi ng mama ko, I'll walk you through Psalms. Wow. And every single day, she would read me one chapter of Psalms.
para siyang naging ASMR kasi very soothing din po magsalita yung Ganyan mama din ko. magsalita ang mama mo? Kind of. Except pag nagkamali ako. Pero pag gagalitan ka, modulated pa rin ang boses. With love pa rin naman eh. Pero ang ganda ng sinabi mo, your mom Yes. journeyed with you. Yes. My father also, of course. Oo. Pero po, Pero kasi yung naiiwan journeying siya sa... through the songs with your mom, Yes. ang It was her idea. ganda. Oo, Opo. ang ganda nun. Yung hindi lang nagsermon na, tama na yan. Etong sinasabi ng Bible. Kasi yung iba, yung ibang mga magulang ganyan, no? Kapag nakikita na, Parang snap out of it. Ganun. pag nakikita ang depressed yung anak, ay, hindi maganda yan. Hindi will ni God yan. Dapat rejoice in the Lord always. Hindi ba? Minsan mali pa sa context yung mga ginagamit namin mga Bible verses. Pwede Pero po. ang galing ng ginawa ng mama mo. Hindi ka pinilit na dapat maging okay ka na. No? She journeyed with you. Your family journeyed with you. Yes, I'm so grateful for them. They were my strong support system. Kaya, Ate Maloy, sa iba nga po na mga bata who are going through something similar, who do not have the same strong support system, alam niyo po, I don't judge anymore. Yeah. Kaya po, kung meron man po akong mga disciple these days, na may mga pinagdadaanan, at least meron po akong panghuhugutan sa past ko. My own failures also, aside from this, no, mga ibang milestones sa journey ko that enable me to also help them see that at this point it's okay to not be okay, but also the Lord is offering something better than this stage in your life. Yes. Joan, sabi mo, you came to a point when you almost took your life. Yes, Paano po. na-avert yun? Paano ka napigilan na hindi ituloy yung plano mo? Hindi ko po pala nalock ng maigi yung pinto. Buti na lang. Buti na lang. And nasira po ni Mama yung door. Nakapasok po siya. Yes. Oh, At yes napigilan po. ka. At napigilan po niya ako kasi nasa verge na po talaga ako. And then after that, did you seek professional help? Aside from the support of your parents, did you seek professional help? Nag-medicate ka ba? Paano kanila ginabayan para hindi nabalikan at ulitin yung plano mo? Yes po. At yung plano rin ng kaaway sa buhay ko. Ano po? Well, at that time po kasi we were already a part of a church in BF. Okay, this is before my current church. Sa Parañaque, opo. And there were intercessors there. Yes. There was a particular intercessor there ngayon na matagal ko na siyang hindi nakikita pero talagang inupuan niya yung mga kwento ko sa kanya. Pinagdasal po niya ako. And I grew stronger. Ginamit din po ng Panginoon nung panahon na yun si Pastor Dave Magalong. Oh, Pastor Dave Magalong was our second pastor. Oh my! Oh, Really? yes. That's Si amazing. Pastor Dave Magalong po, based na siya sa Davao ngayon, di ba? Yes, opo. We grew up with him. Oh, that's wonderful. He was Small our world. second pastor after Pastor Gami Alba. Siya po Okay. yung nag-compose ng Sapagkat ang Diyos ay Pag-ibig. Pag-ibig. Oo. Pareho sila nagpapamahilig na may word na pag-ibig sa kinompose na kanta. And they were best friends. Wow. Opo. So, So, ginamit din siya ng Lord. Ginamit siya ng Panginoon. Isa po siya sa mga taong ginamit po ng Lord. Mm-mm. Marami pa pong iba, pero yun po yung mga sa ngayon mababanggit ko po. Oo. Noong panahon na yon, hindi pa masyadong pinag-uusapan ang mental health. Yes. Pero ngayon, kailangan na kailangan. Ngayon, kailangan siya ng mga kabataan. So, yung karanasan mo, ngayon, eto ka, healthy, with Yes, a amen. positive, godly outlook about life and Yes about po. your calling. Paano ginamit ng Panginoon yung karanasan mo so that you will be effective in what you are doing now? What are the ministries that you are involved in right now? Okay po. I'm currently involved with the music ministry of Victory Pasay. Oh. Yes po. Before that though, one word that really helped me or that encouraged me to stay strong was what my mom said, one sentence. And that sentence was, use whatever past mistakes or failures you've had in your life as fertilizer. Wow.
let God use that as fertilizer to let even better things grow from your life. Ganda. Ang ganda. Words of wisdom. Kaya po si Papa, he really provided a lot of the devotional, a lot of the attention, leading us to God, leading us to Christ. And then yung mga, si Mama naman po yung mga pasundot-sundot na mga words of wisdom. Bago tayo mag-music break, I just want to know, nung panahon na you were struggling with some mental health issues, you wanted to end your life, anong ginawa ng parents mo? Did they have, I'm sure they're very busy with ministry, ano? Pastor na ang tatay mo that Pastor time. na po siya at that time. So, did they have to lighten their load para matutukan kanila at masamahan kanila? Yes po. My dad sometimes would stay up until 2 a.m. just listening to me. And then sasabihin ko, Papa, hindi po ba kasi Papa was also doing sideline business on the side to help make ends meet. Yes. Kasi, as you know, pastors, di ba po? So he was very hardworking also, but even though he had a meeting early in the morning, he said, anak, priority kita. Wow. Mas priority kita kesa doon sa trabaho ko in the morning. So, sige lang, mag-share ka pa. Ganun po. Ako nahihiya na, syempre, I just concluded whatever I was telling Papa. But he was that way, not just to me, but also to my other siblings. So, I'm not perfect po, but I praise God because I had a parent like Papa, and I had parents. I have a mom up to now who journeys with me and my sisters po. And yun yung heart ng parents, eh, no? Yes, opo. When my daughter got sick, kapag may pinagdadaanan ng aming mga anak, talagang willing na i-put down, i-set aside lahat ng kaabalahan para matutukan kayo at masamahan kayo. Opo. And we pray that more kids, especially those who are struggling, have struggles, wounded right now, ano, na sa inyong tahanan, mahanap nyo rin ang ganitong uri ng suporta. If not from your own parents, we pray that the Lord will bring people who will surround you with their love and spark that hope in you again. Kung kailangan ng kausap, andyan si Ate John. Wow! Dito na rin po sa FEBC. Andyan si Ate Joan at andyan ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS. Meron tayong Heartline, My Family Matters, maraming mga palatuntunan ng FEBC na makakasama mo at makakaagapay mo. Huwag tuldukan ang buhay. Oh, yes. Dahil ang Diyos ay kasama natin at hahawakan ng Diyos ang ating mga kamay. Yes. Hindi pa tapos ang ating kwentuhan, talagang pang maalaala mo kaya. Hindi ka nagkamali sa iyong description ng iyong kwento, pang maalaala mo kaya. Pero hindi lang yan, aalalahanin din natin ang kabutihan pa ng Panginoon sa buhay mo at sa pamilya mo. But in the meantime, eto po, it's time to worship God with Pastor Romel and Susan Guevara. Tuturuan tayo ng isang awit na ating magagamit sa ating mga family devotion at family huddle. Maganda. Lalong-lalo na ngayong buwan ng Agosto, buwan ng wika. When we worship the Lord, gamitin natin ang mga awit na gawa ng mga Pilipinong mang-aawit at kompositor. Here's our Usapang Worship. Sasambahin
sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Sabay-sabay po nating awitan ng Panginoon. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Maraming salamat, Pastor Romel and Mar Susan Guevara. Magandang awitin, magandang gamitin natin sa ating mga family devotion and family worship time. John, Yes si po, ate. John Agawa po ang ating kasama ngayong araw na ito. Isa po siyang coach, communications coach po siya at nagtuturo sa mga executives. Pero pang executives lang ba? Paano kung merong mga pastor, may mga young people na gustong maging mas Yes. mahusay na communicator? Pwede mong turuan. Naku, napakagandang question po niyan, Ate Manoy. Kasi recently po, meron nag-enroll sa akin, isang pastor. Talaga? Yes, opo. Oo. Na isa po pala sa mga struggle niya ay stage fright. Natatakot. Yes. Paano yun? Hindi niya lang pinapakita. Paano yun magpipreach? Pinapahalata. Oo. Opo. Pero kasi na-call siya ng Panginoon eh. Parang Oo. si Moses, di ba po, feeling hindi eloquent, Oo. pero i-equip naman siya ng Lord. Oo. Kaya sabi niya, hindi mo lang alam, Joan, kung gaano ko to kailangan. Oo. So sabi ko, hindi ba nagpapastor ka na? Sanay ka na sa public speaking. Oo. Pero John, meron pa rin talaga akong gustong matutunan eh. Mhm. And so, may mga phrases po kasi kaming ginagamit Mm. sa corporate communications na Mm-mm. pwede rin pong gamitin ng pastor pag nagta-transition halimbawa Talaga siya. ba? Sample nga, Opo. sample. Kapag halimbawa naging estudyante Mhm. mo, ano yung mga matututunan? Tsaka ilang sessions Oh, ba yan? nice. Opo. Kasi ang dami. Di ba ang public speaking, isa yan sa mga top 3 palagi na fears ng tao. Ay, naku, sinabi niyo po ate. Di ba? Marami talagang Yes. natatakot sa public speaking. Alam niyo po ba, believe it or not, before coming here, may mga lumilipad-lipad na butterfly sa tiyan ko. So, Opo. kahit ikaw, ninenervyos ka pa rin? Yes, opo. Talaga ba? Kaya po, ini-encourage ko, and I think it's a big encouragement Oo. sa mga tinuturuan ko. Oo. Kasi malalaman po nila na, ay, hindi lang pala dahil gift niya yun, kaya niya nagagawa. Oo. Na-overcome niya lang because of practice and knowing the Yes. right things to say. Yun po. Yes. So, ano yung sample nung sinasabi mo? Etong mga phrases na to, Yes. pwedeng gamitin sa business context, pwede rin sa ministry. Ano-ano yan? Okay. Let's say po na, eto na, papunta na po kayo sa next note. Minsan, or next point. Oo. Di ba minsan po, nag-jump lang basta-basta sa susunod na story, Hindi susunod hinahanda na verse, yung audience. na Oo. hindi nahahanda ang audience. Mm-mm. So, may mga phrases po halimbawa, now that we have discussed that point, ngayon naman pag-uusapan natin ang susunod na verse na sa palagay ko ay talagang makaka-impact sa buhay ninyo. Yung bang prepare lang po, nahahanda, yes. Oo. Pero isa lang po yun sa mga tinuturo ko, of course. Alam mo, pwedeng Yes. gamitin yan kahit sa parenting. Yes. 'Di ba? Opo. Kasi minsan kami mga nanay, minsan ang dami-dami naming nasa isip. So, raratsada yan, salita, Mhm. gawin mo to, gawin mo ganyan, ganyan, ganyan.
na hindi nahahanda yung aming anak, yung aming kausap doon sa mga gusto naming sabihin. Ang Yes, nangyayari na opo. overwhelm sila. Opo, Pwedeng opo. ma-overwhelm o kaya pwede namang magsha-shut off, hindi na makikinig. 'Di ba? Kasi True. walang paghahanda. Ang ganda ng True, punto opo. mo. Pati po yung mga hook, Mm. for example, Mm-mm. seize attention. Oo. Minsan po, either pumapasok ka agad doon sa gustong i-preach, Mm-mm. or napapahaba masyado yung intro. Yes. Hindi po ba? Oo. It's just the same also with presenting po kasi a company profile. Oo. Yun. Kaya kailangan po, meron pong timing dyan. So, kunin ang Yes. atensyon. Kunin mo ng attention. Oo. Ang hook po ang tawag doon. Kasi yung iba minsan, dahil sa kaba, magsasalita ng magsasalita basta hanggang matapos na lang niya nang hindi kumonect doon sa kausap. Tama po yun. 'Di ba? Yes. Eh sana naman doon sa mga ka-family natin, hindi naman po kami nagkwentuhan dito nang hindi kayo nakikinig. Tama po yun. Kasi- Baka nagigisa, ano po, habang Oo. nakikinig. Okay lang Okay lang naman mag-multitask. yun. Okay lang mag-multitask basta nakikinig. And I'm sure Yes, marami opo. kayong natututunan dito sa ating kwentuhan with Joan Agawa. Mm. Ngayon pong araw na ito sa Masayang Tahanan. So Joan, Amen. meron pa akong ilang mga katanungan sa iyo, 'di ba? Now that you are all grown ups, 'di ba? Mga kapatid mo, yung isa nasa ibang bansa. So dalawa kayong magkapatid na magkasama dito sa Yes Pilipinas. po. Opo. Paano nag-change yung dynamics ng nung maliliit pa kayo, pagkatapos ngayon na kayo ay mga grown-ups na, paano nyo nini-nurture yung relationship ninyo sa isa't isa? And your father is no longer around, di ba? Yes Paano po. ninyo patuloy na nini-nurture din ang relationship with your mom? Wow. Parang kahapon lang may mga pinag-uusapan po kami na hawig po sa sinasabi nyo ngayon, ate. Hindi po pala na porke grown up na kami, perfect na po lahat ng mga Yes. scenario, hindi po ba? There are still times we have misunderstandings. Pero alam niyo po, ang maganda po dito, lagi po kami bumabalik as a family sa mga naituro sa amin ng dad ko or sa mga scripture na naalala po namin na pinag-usapan namin sa mga devotional. After po namin mag-away muna. Hindi Normal din naman mawawala po ang kami. conflict. Opo, hindi Hindi po mawawala ang mawawala. conflict. And I think that's also one reason why pag nagturo po ako, for example, about conflict management, with the help din naman po kasi of some sources from psychology or Christian sources, masasabi ko po na I went through it first. Oo. Opo. Yun Diba? ang masasabi ko Mas po. nagiging effective tayo sa pagtuturo Yes, kapag opo. pinagdaanan din natin yan eh. Totoo po yan, ate. Oo. Oh, yes. And alam niyo po, hindi ko po dapat palampasin to, ate. Alam niyo, aside from corporate communications, nakakapagturo din po ako sa speech therapy as an assistant. Halimbawa po, kung may na-stroke, opo. So, isa po yan sa mga ginagawa po natin ngayon. And yung mga bata po na hirap magbasa, Ay, naku, marami mag-high school yan. na hirap pa rin po magbasa or Oo. mag-comprehend ng binabasa. Oo. It's sad to say po na ang statistics po ngayon, ang Pilipinas daw po ang isa sa mga medyo behind Pagdating sa pagdating comprehension. sa comprehension, reading comprehension, hindi Oo. lang po math and science. Oo. And that is where I really would like to come in, to be able to help these parents who have children in need of guidance sa area na yan po. Ang ganda naman Yes po. yan. Doon sa mga parents na nanonood ngayon, maganda yung sinabi mo, you're here to journey with them. Yes. Lalong-lalo na kung hirap magbasa, hirap makaunawa. Ano ba yung pwede nilang, kumbaga, parang first aid? Ano yung pwede nilang gawin para yung comprehension ng mga anak nila medyo mag-improve? Yes. Tawagan po nila ako sa hotline. Yun po yung first aid. Diba? No beating around the bush na po Tawagan ka, tutulungan mo sila. Pero Yes yung po. exposure to books, Yes. good books, di ba? Oh, that is so important. Opo. Regulate the gadget time. That, regulating the screen time is of utmost importance. Yan. And it has to also start from the parents. Oo. Kasi Opo. modeling, Modeling po kasi yon.
minsan po, di ba nahihirapan tayo magsabi, tama na yan, hanggang 15 minutes lang, pero tayo po siguro ay nasa screen pa rin natin. Habang sinasabi, tama na yan, siya nag-ML pa rin, no? O kaya, meeting naman kasi to importante to Oo. Pero alam mo, talagang ang daming gifts, ang daming abilities na ibinigay sa iyo ng Panginoon. And He's so good. Yung journey so good. mo, hindi ba? Yung journey mo, pinagdaanan ninyo as a family. Nakakatuwa na patuloy kang naririto, willing to use your abilities to serve the Lord. All by God's grace But po. not with the mentality of a servant, but serving the Lord gladly as His daughter. Amen. As His Ate. daughter, hindi ba? I'm so glad you put it that way. It's like, today is a confirmation of what I've been carrying in my heart. Wow. So how do you spread this message? Lalong-lalo na doon sa mga pastor's kids na gaya mo, na ang feeling nila napipilitang mag-serve sa ministry, napipilitang mag-serve sa church kasi yun yung expectation sa kanila. Paano ka tumawid doon sa servant mentality to, I do this because I am a daughter of God? Paano mo tatawirin yung mga panahon na nandun ka na naman sa performance mode na kinakailangan kong gawin to? Paano mo nire-remind ang sarili mo na ang motivation ay yung pagiging anak ng Diyos si Joan? Yes. Well, what I can say po is take a moment to breathe. And if at this time, na-enjoy mo naman yung ministry, but you feel as though nabibigatan ka na, I really would like to recommend na you take a break and don't feel guilty about it. Kasi there was a time po na when I would take a break before that experience po that I shared with you, ate, I would feel guilty. Kasi po, I wanted to be that good steward of God's resources, and part of that kasi that I saw was a resource He gave me was my talent, my ministry. That was how I defined it po So take the time to really know God, and not just know God, but know that He loves you so much, and that He doesn't even require you to earn His approval. That's what I can say po. In those quiet moments po kasi, that's when they'll really be able to meet with the Lord. And that is so crucial. Bago po sila humakbang, di ba lagi po tayong move on na, move forward lang lagi. But no, there is also a time, di ba Ecclesiastes says, there's a time for everything. A time to gather stones, di ba po, a time to release. And for me, it was so crucial po that the Lord allowed me to rest for a moment and say, wait a moment. Do I really believe that all this is about God? I had to experience it. Is it really about God or is it about me trying to earn His approval? And Wow. and it became so powerful and personal to me, having gone through that period of rest first, and really not using that period of rest for just anything I wanted to do, but meeting with Him. Ang ganda. Ang Yes, ganda. po. Ang aking 3 big takeaways from our kwentuhan ngayong araw na ito. Unang-una, yun nga, yung we are not servants. Sabi nga ni Jesus, yes, be servant leaders, no? Pero iba namang usapan iyon eh. Pero Sa core natin. Oo. Ngayon, ang magandang sinabi mo, I am not just a servant, I am a daughter. I am a daughter of a king, hindi ba? Yes. And I do not need to earn God's approval. Yung isa pang napakaganda na sana talagang mag-sink in sa isipan, lalong-lalo na ng mga parents na naririto. If your child is going through something, hindi po pwedeng utusan natin sila to be well. Yes. Hindi mo pwedeng i-impose yan. That's right. Opo. We need to journey with them, sit down with them, and genuinely listen
to their heart's cry. Yes po. At yung pangatlo na gustong-gusto ko, it is not a sin to rest. Amen. Actually, ang sin, Amen. yung hindi ka magpapahinga. Diba? True, opo. Kasi command ni God yun eh. It is not a sin to rest. But when we rest, you don't just do anything, you rest listening to God. You rest, di ba? Maiksi na nga lang po ang buhay natin. Mamadaliin pa ba natin? Oo. Naku, Joan, very rich ang ating kwentuhan ngayon. Totoo nga naman po, ate. Tapos na ang isang oras, Ay, pero ang grabe. dami kong natutunan. Maraming salamat sa iyo. And Maraming salamat po, ate, for having me here. I hope that the Lord will continue to use you to walk alongside many executives so that they Thank can you. be better communicators, walk alongside young people who are struggling with yes their po. emotions, struggling with their moods, struggling with their life. I hope that the Lord will use you powerfully to speak life to them. Thank you so much, I'm Joan. so grateful, ate. Thanks for having me here. Maraming salamat sa iyo. God bless you. Nakasama nga po natin ngayon si Joan Agawa, and I hope that the words spoken here today spoke life to you. Kung nawawala ng pag-asa, kung gusto nang mag-give up, eto si Joan, isang example ng isang kabataan, no, na kasama ang kanyang mga magulang, nahanap niya muli yung pag-asa na ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Maraming salamat sa ating mga kaagapay. Thank you to our co-pilot, si Dessa, nandito rin si Wen, Natnat, si Bong, and of course, ang editor natin, Precious Grospe Cruz. Maraming salamat sa inyong pag-agapay sa ating masayang tahanan. Ako, ang inyong kumari forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagsasabi, ang masayang tahanan sa tulong ng Panginoon, sama-sama nating pagsumikapan. God bless our families.